Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay isinilang noong Hunyo 19, 1861 kina Francisco Mercado at Teodora Alonso sa bayan ng Calamba sa lalawigan ng Laguna. Noong 3 gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya ng bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, e, ga, ha, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Makalipas ng maraming buwan sa taong ding iyon, tinuruan din siya ng iba't ibang tagapagturo gaya na lamang ni Maestra Rustina na nagturo sa kanya na magbasa, magsulat sa relihiyon at sa asignaturang matematika. Mahusay, marunong nga na pumasa sa simula. Higit pa riyan ng pagiging listo mo sa araling matematika at relihiyon ay kahapon. Sa tingin ko wala na kayong ladagdag sa iyong kaalaman. Ang natutunan ko po sa salitang Espanyol at Latin ay maraming salamat. Sa Espanyol ay muchas gracias at sa Latin ay multas gracias ag. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kaalaman patungkol sa lingwaheng Espanyol at Latin. Hindi ko po sila gaanong kabisado. Huwag ka mag-alala sapagkat sa edad mong yan, marami ka pong matututunan. Salamat po uli, Maestro Padua. Bakit, Panginoon? Bakit ang kapatid ko pa na si Concepcion? Wala tayong magagawa, anak. Tanggapin na lang natin ang kanyang pagkamatay. Tahan na ang iyong pag-iyak, Pepe. Alam natin ginagabayan tayo ng iyong kapatid na si Concepcion. Pepe, huwag ka mag-alala. Nandyan lamang si Concepcion sa ating puso. Bakit siya, Maria? Bakit si Concepcion na 3 taon pa lamang? Huwag kang malungkot, Pepe. Nasa mabuting lugar na si Concepcion. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Mahal ko hindi pwedeng dito na lang siya palagi sa ating tahanan. Hindi ba't alam mong sakitin ang ating anak? Oo, ngunit siya rin ay manasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Kaya tatawag niyo daw po ako, tatang. Oo, pasyalo. Yatid mo sa pinanong ng kapalit na sa Pepe. Doon muna siya mamalangit mag-aaral. Sige po, tatang. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase. Sa pangunguna ng aming guro, si Maestro Steniano Aquino Cruz. Ikaw kasi, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, guro. Eh, sa salitang Latin? Kaunti lang din po, guro. Ikaw, Jose, maliit ka namang bata, maliit pa ang kaalaman ko. Naranasan ko din kutyain ang aking mga kamag-aral. Chonggo? Ako, Chonggo. Kaysa naman sa'yo. Bangus, 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 bangus. Di bali ng bangus. Kaysa naman sa'yo, Chonggo. Maitim na, kakaunti pa ang alam. Ah, Chonggo! Chonggo, Chonggo. Gusto mo ba na away? Ano ito? Anong mangyayari sa inyo? Siya po ang may pasimunan, ama. Kasi, lumapit ka nga rito. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na rito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama.
Kayong tatlo ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ha? Ngunit bakit? Dahil kayo ay nagtaksil sa pamahalaan ng Espanya at nagsimula ng himagsikan. Dakpin sila! Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pangmamalupit at pangalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pare na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Sinama ako noon ng aking kapatid na si Pasyan. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos, matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir. Nagpis at matinding kalungkutan ang natamo sa aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang binintang sa kanya, na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo si Alberto Edem. Sa kabila ng iba't ibang nangyayari at mga karanasan, nakalimutan ko ng panandalian ang mga problema dahil kay Julia na siyang nagpasaya sa akin. Sinvergüenza! Umalis kayo dito. Ikaw, Teodora. Binagawa ba akong masama sa'yo? Nagtrabaho ko para sa mga bata, para sa'yo at para sa ating pamilya. Pio Carbon! Hanggang kailan mo pa ako ginaganito? Mahal, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Mahal! Mahal! O Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may ibang kinakasama ang aking asawa. Kaya bala kong siya hiwalayan na. Ano? Hindi yan maaari. Naisip po ba ang sasabihin ng ibang tao? Huwag mong hayaang masira ang pangalan na pinamana ng ating mga ninuno. Kaya aking kadugo at pinahalagaan. Kaya mas pipiliin kong makinig sa iyong payo at magparaya na lamang. Heto ang mainit na sabaw. Inumin mo hanggat mainit pa. Ano bang mangyayari? Chudora! Chudora! Ano bang nangyayari at nagsisigaw ka? Napakalakas ng iyong boses. Balak mo ba talaga akong patayin? Kaya't nilagyan mo ng laso ng sabaw na pinapainom mo sa akin? Ha? Pinagsasabi mo? Alang laso ng sabaw na iyan? Huwag ka na magkaila! Ha? Walang laso ng sabaw na iyan. Magandang umaga. Narito po ba si Doña Chudora? Ano pong nais nyo at naparito kayo? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa sarang pagtangkang laswini ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong pinalaman sa kanyang binibintang sa akin. Wala akong kasalanan. Bitawan niyo ako! Huwag ka nang maglaban. Sumama ka na lang sa amin Wala ng akong mahinahon. kasalanan. Sinisiraan niya lang ako. Bitawan niyo ako!
Padre Maging. Nakakasigurado akong magaling na mag-aaral si Jose. Maganda ang magiging reputasyon niya sa ating paaralan, kaya nararapat natin siyang tanggapin. Salamat, Manuel Burgos. Nang dahil sa iyo, pinagbigyan ako makapasok at makapag-aral sa Ateneo Municipal. Sa kabila ng pagkahuli ko sa rehistrasyon at maging sa sakitin kong katawan. Kamusta na po kayo, Nanang? Lubos akong nangungulila sa iyong biglaang pag-alis. Oo nga, anak. Huwag mo akong gaanong isipin. Mabuti naman ang kalagayan ko dito. Kamusta naman ang iyong pag-aaral sa Maynila? Mabuti naman po, Nanang. Matataas naman po ang mga nakakamit kong mga grado. 3 buwan na lang, Nanang. Makakalaya ka na rito. Magkakasama na tayong muli. Sana nga, magkatotoo yan, anak. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbabakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Napakahusay mo magsulat ng mga tula, Jose. Pagtutuloy mo lang ang iyong pagsulat. Ako'y nakakasigurado ang hindi maganda kang kinagpasan sa larangan ng literatura. Gracias, Padre Sanchez. Nasa 16 na taong gulang si Rizal nang nadama ang unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang Segunda Katigbak na Tigalipa, Batangas, kasama sa dormitoryo ng kanyang kapatid na si Olympia. Kamusta, Jose? Gusto ko sana magpaalam sa iyo. Ako'y uuwi na sa aming tahanan sa Calamba. At baka hindi na tayo magkitang muli ngayong bakasyon. Ako rin nag-iuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, diba? Bago kayo dumiretso sa Lipa. Kaya magkikita pa tayo. Paalam. Sa di inaasahang pangyayari dulot ng malakas na hangin, hindi na nakita si Rizal at si Katigbak. Magandang gabi, Binibini. Pwede ba akong pumasok? Magandang gabi rin, Pepe. Tila ang bilis ng iyong pagbalik. Kamusta ang iyong pakiramdam? Mabuti. Pero kailangan ko ng isang kaibigan o isang tao na makakapag-alis ng aking bigat na damdamin. Kung ganun, pumasok ka. May oras ako para makinig. Dahil sa nangyari, ibinaling ni Rizal ang kanyang oras at atensyon kay Binibining Ben. Alam mo, Binibini, ang buhay parang puno ng pagdurusa. Sa kabila ng mga pangarap at ambisyon, ang puso'y napakadaling masugatan. Naintindihan ko ang damdamin, Pepe. Pero hindi ba't bawat sugat may kapalit na aral? Sana nga, ganun lang kadali. Ngunit tila may mga sugat na hindi agad naghihilom. Katulad ng sa akin, sa nangyari kay Segunda. Di ko alam kung ba't ako naririto, Binibini. Marahil dahil sa paghahanap ng kaginawahan, o baka kailangan ko lang ng kausap. Walang mali sa paghanap ng aliw, Pepe. Pero tandaan mo, ang sugat ng puso ay hindi madaling nalulunasan ng panandaliang kasiyahan. Ngunit kailangan ko na rin magpaalam. Alam kong hindi magtatagal ang ganitong pag-uusap. Pinipigilan ako ng aking ama na bumalik dito. Kung gayon, ito na siguro ang ating huling pagkikita. Alagaan mo ang iyong sarili, Pepe. Sana ay matagpuan mo ang kapayapaan ninyong hinahanap. Paalam, Binibini. Maraming salamat sa iyong oras. Jose, ano bang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka mapugutan ka na ng ulo. Isko, pigilan mo ang ating anak sa kanyang pinaplano. Hayaan mo siya kayo. Kung ayan ang nais niya, kaya natin siya magbigay ng pasitag ng sarili. Yun na, supportahan natin si Jose. Mas maganda siguro kung malaman niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Aalis na po ako.
Leonor, minsan ay inihiling ko kay Bathala na sana hindi na lamang tayo magpinsan. Hindi ko na kayang pigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko nang itong labas at iyong namnamin habang tayo magkasama. Pero Jose, paano kung malaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Paano na lang ang gagawin natin? Tatanan kita kung ganun. Ngunit sa ngayon, tago muna natin sa ating mga kamag-anak. Pero Jose, naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas. Nakasama ko ang mahal ko na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Habang nag-aaral si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas, nakilala niya si Leonor Valenzuela o Orang na nakitira na malapit lamang sa tinutuluyan niya. Sa bawat pagkikita, unting-unting nahulog ang loob ni Orang kay Rizal, ngunit sa puso ni Rizal ay iba ang laman. Pepe, ano itong liham na iniwan mo kagabi? Hindi ko mabasa. Subukan mong itapat sa lampara, Orang. Kapag nakita mo ng mga salita, mas maintindihan mo kung ano ang nais kong sabihin. Ang galing, Pepe. Hindi ko inakalang may ganito ka pala ng estilo ng pagsusulat. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Simple lamang, Orang. Gusto ko lang magpasalamat sa pagiging mabuting kaibigan mo. Kaibigan? Orang, ikaw ay isang espesyal na tao para sa akin. Pero mas mainam na manatili na lang tayo magkaibigan. May mga bagay na mas komplikado sa aking isip. Naiintindihan ko, Pepe. Mahalaga ka rin sa akin bilang isang kaibigan. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais tulad ni na Ate Sertortina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, pabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor, patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi mo kailanman kakalimutan ang aking misyon, at ito ay mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lingwahe at agwana. Sa wakas, nakarating na rin ako sa Espanya. Bang iba ito sa aking bayan. Nung unay, hindi ko ganong gusto ang Barcelona. Ngunit habang ako'y tumatagal rito, mas nagugustuhan at nararamdaman ko ang pagiging malaya. Si Nelly Boucet, isang Pranses, ay isa sa mga babaeng umibig kay Rizal sa kabila ng kanilang magandang samahan. May mga hadlang na nagpatigil sa kanilang relasyon ng pagkakaiba ng kanilang relihiyon at hindi pagkagusto ng ina ni Nelly sa propesyon ni Rizal. Pepe, alam kong mahalaga sa iyo ang iyong mga prinsipyo. Ngunit kung tayo magpapatuloy, kailangan mong maging protestante. Nelly, alam mo kung gaano kahalaga ng ating relasyon. Pero ang pananampalataya ay bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko maaaring isuko yun. Ngunit paano tayo? Paano ang ating kinabukasan? Ang ina ko rin ay may mga alalahanin tungkol sa iyong profesyon. Gusto niya akong magkaroon ng isang asawang may sapat na kakayahang bumuhay ng isang pamilya. Ngayon, hindi ka na isa ikaw makasal mula sa isang doktor. Kung siyang pinakita man lang niya, hindi sapat wala sa kanyang kliyente. Sa anong buhay ganyan mabubuhay kasama sila? Nelly, di ko naisipilit ang isang bagay na alam kong hindi magiging maayos para sa ating dalawa. Mahalaga ka sa akin, pero higit sa lahat, mahalaga rin ang mga prinsipyo at misyon para sa bayan. Pepe,
Hindi ito ang inaasahan kong wakas para sa atin. Ngunit naiintindihan ko. Hindi ko maaaring baguhin ang iyong paniniwala at alam ko ring bahagi ito ng iyong pagkatao. Di man tayo magpatuloy bilang magkasintahan, sana'y manatili pa rin tayong magkaibigan. Oo, Pepe. Mananatili kang isang mabuting kaibigan. Ngunit ang lahat ng ito ay... Sa huli, nagdesisyon ang dalawa na maghiwalay bagaman ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagtigal. Pinili nilang manatili sa mabuting relasyon bilang magkaibigan. Aking inakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit ito ay hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa dalawang rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa na ang aking kaibigan na si Eduardo Laete ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Sinulat ko ang tulang ito para sa iyo, Consuelo. Sana'y magustuhan mo ito. Salamat, Pepe. Rizal, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Walang dumating na pera mula kay Kuya Pasiano. Ngayon mga nakaraang buwan, isang beses na lang akong kumain. Ako na ang naglalaban ng aking mga damit para lang makatipid. Dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isip ni Rizal na magtanggal ng ilang pahina sa kanyang nobela. Isa sa mga kabanatang kanyang tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome. Kahanap na din tayo ng maglilimbag ng Noli Me Tangere. Ang laki ng tipid natin sa Berliner, which Decree Action Gesell Cup, na humingi lamang ng 300 piso para sa 2,000 kopya. Masyado kang matipid, Rizal. Ako na ang bahala sa ibang gastusin, kahit sa iba tayo magpalimbag. Mas mabuti nang makatipid. Viola, itong manuskriptong ito ay binibigay ko na sa iyo. Salamat sa tulong mo. Balang araw ay makakabawi rin ako sa iyo. Salamat, Rizal. Buenos dias, Rizal. Alam mo na siguro ang balita patungkol sa iyo. Delikado ang iyong buhay kung kaya't kailangan mong umalis sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayokong makitang mamatay ka sa kamay ng mga praile. Ngunit, wala akong nakikitang mali sa mga nailimbag ko. Ako man, wala akong nakikitang masama sa sinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Kung kaya't ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Konnichiwa. This is Rizal. He is a physician in Manila who was invited at delegation. It is nice to meet you. I speak English and French. I see. I thought that I need more study about Japan. I am lucky that you can speak 2 languages that I know. Let us be friends and take care of me. As you wish. Dito nagsimula ang magandang pagtitinginan namin ni Osei-san. Siya ang naging aking gabay, tutor at tagapagsalin. Dahil lahat ng hinahanap ko sa isang babae ay nakita ko kay Osei-san.
Petit, eat some more. I made this for you. Thank you, Gessie. Nakarating ako sa Paris noong Marso 1889. Ako'y lubos na nahirapan sa paghanap ng matitirahan dahil sa darating Magandang araw po. Magandang araw din sa iyo. Napakamahal po ng renta niyo rito. Di na po ba pwedeng babaan ito? Naku, hindi na pwede. Ito na talaga ang presyo ng mga renta rito sa Paris. Sige po, maraming salamat. Nagpunta si Rizal sa Belgium at dito niya na nakilala si Suzanne. Pepe, ito ba ang balita? Aalis ka na papunta Madrid. Oo, Susan. Kailangan kong pumuntang Madrid. May mga bagay akong dapat asikasuhin para sa aking bayan. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin mas maaga? Alam mo kung gaano kahirap sa akin ng bigla ang pag-alis mo. Susan, alam kong nahihirapan ka. Pero may mas malaking responsibilidad akong dapat gampanan. Hindi ko maaaring sakripisyo ang layunin para sa aking bayan. Hindi ba pwedeng manatili ka kahit sandali pa? Paano ako? Paano tayo? Umalis si Rizal at iniwan si Suzanne. At dito, nagpunta siya sa isang lugar kung saan niya natagpuan si Josephine Brackett, ang kanyang minamahal at ang kanyang napangasawa. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine, and I would like to inquire on the health of my stepfather. At hindi nagtagal, ang pag-iibigan ng dalawa ay nauwi sa isang masaya at puno ng pagmamahal na pagsasama. Sila ay nagpakasal at nagpasya na magsama habang buhay. Di ako papayag na magpakasal kayo ni Rizal. Ngunit ama, mahal ko si Jose. Diyos, ayaw ko sa iyo. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisip mo mamuhay kasama ka habang buhay. Mahal kita o aking Josephine. Lumipas ang ilang araw, hinuli si Rizal at dinala sa litisan. At doon pinagpasyahan ng isang hukom na si Rizal ay nagkasala. Kailangan natin gumawa ng paraan upang mailigtas lamang si Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Manahimik kayong lahat. Masyadong magkit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi madaling mangyari ang gusto niyo. Handa kami magbuwis ng buhay. Mailigtas lamang si Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay si Rizal! Tama na, tumahimik ang lahat. Ako man gusto kong mailigtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak kong hindi gustuhin ni Rizal na dumanak ang dugo para sa kanya. Wala tayong magagawa, ipagpasa Diyos na lang natin. Mi ultimo adios. Consumatum es.